Nakatayo si Zefira sa gitna ng rumaragasang ulan sa Maynila, habang ang malalamig na patak ng tubig ay walang awang humahampas sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit mas nanunuot sa buto ang lamig ng mensaheng kakahintulang sa pag-ilaw ng kanyang telepono. Si Lazaro, ang lalaking minahal niya hanggang sa puntong tinanggap niya ang pagiging anino at utusan sa loob ng 3 taon, ay nag-utos lamang na ihanda niya ang pinakamahal na alak para sa selebrasyon ng engagement nito sa heredera ng mga Alonso. Hindi nito alam na ang babaeng pakakasalan nito para sa kapangyarihan at ang alalay na niyuyurakan nito ay iisang tao lamang. Yumuko si Zefira at tinitigan ang basang-basang papel ng resulta ng pregnancy test sa kanyang kamay. At isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang gabing ito ay hindi para sa isang masayang pagdiriwang, kundi isang libing para sa isang pag-ibig na matagal ng bulag at tanga. Isang makapal na folder ang padabog na ibinagsak sa ibabaw ng makintab na mahogany table, at ang hangin mula sa pagbagsak nito ay humampas sa mukha ni Zefira. Hindi siya kumurap na natiling magkalapat ang kanyang mga palad sa ibabaw ng kanyang tiyan, kung saan ang isang munting buhay ay tahimik na nabubuo. Nakatayo sa harapan niya si Lazaro Quintin. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat at galit. At nakatingin ito kay Zefira na para bang siya ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa mundo. Ang boses ni Lazaro ay mababang ngunit matalim. Bawat salita ay puno ng panghahamak na umaalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Tinanong siya nito kung sino siya sa akala niya para mag-request ng undertime sa pinakaabalang araw ng buwan, at kung iniisip ba niya na binabayaran siya ng kumpanya para magliwaliw. Pilit na nilunok ni Zefira ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan habang pinipigilan ang pagbaliktad ng kanyang sikmura dahil sa matinding morning sickness. Galing siya sa banyo kung saan halos iluwa niya ang kanyang bituka sa kakasuka, at kailangan niyang pumunta sa ospital para sa pampakapit na nireseta ng doktor, ngunit hindi niya ito maaaring sabihin. Ang pananahimik niya ay lalo lamang nagpainit sa ulo ni Lazaro. Tinalikuran siya nito at inayos ang suot na mamahaling kurbata bago nagsalita, nang walang lingon-lingon na siya ang pinakamahinang empleyado na kinuha nito. At kung hindi lang dahil sa rekomendasyon ng HR, ay matagal na siyang pinalayas sa kalsada. Tahimik na lumapit si Zefira sa coffee machine sa sulok ng silid. Ang pamilyar na amoy ng kapeng barako na dati ay nagpapakalma sa kanya ay ngayon nagpapasama lalo ng kanyang pakiramdam. Maingat niyang tinimpla ang kape na may tamang sukat ng asukal at gatas, eksakto sa panlasa ni Lazaro. Bawat galaw ay kabisado na ng kanyang katawan matapos ang ilang taong paninilbihan. Nang ilapag niya ang puting tasa sa mesa, bahagyang dumampi ang kanyang daliri sa kamay ni Lazaro. Agad na iniwas ni Lazaro ang kanyang kamay na para bang napaso o nadikit sa isang maruming bagay. Sinigawan siya nito na lumayas na sa paningin niya at huwag kalimutang linisin ang condo unit nito bago ito umuwi. Yumuko si Zefira bilang tanda ng paggalang. Itinago ang nangingilid na luha sa likod ng mahahaba niyang pilik mata at tumalikod palayo dala ang durug-durug niyang puso. Mula sa malamig na gusali, sumakay si Zefira sa isang lumang taxi patungo sa isang pribadong ospital sa labas ng siyudad. Sa loob ng kwartong amoy gamot at tanging tunog ng makina ang maririnig. Nakaratay ang kanyang ama, ang chairman ng Alonso Group. Payat na ito at malayo sa imahe ng makapangyarihang negosyante na kilala ng lahat. Hinawakan ni Zefira ang magaspang na kamay ng ama at idinampi sa kanyang pisngi. Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at tumingin sa anak na may halong awa at higpit. Mahinang nagtanong ang ama kung sulit ba ang sakripisyo ni Zefira para kay Lazaro o kung dapat na ba niyang durugin ang karera ng lalaking iyon. Nanatiling tahimik si Zefira at napahawak sa kanyang tiyan. Nagsinungaling siya at sinabing mabait si Lazaro. Sadyang pagod lang ito sa trabaho.
Bumuntong hininga ang matanda at ipinaalala sa kanya na siya ay isang Alonso at walang sino man ang may karapatang tapakan ang kanyang dignidad. Kinagabihan, sa loob ng marangyang condo unit ni Lazaro, abala si Zefira sa pagpupulot ng mga nakakalat na damit habang hinihintay ang pagdating ng amo. Bumukas ang pinto at pumasok si Lazaro na gumewang-giwang sa kalasingan. Amoy alak at pabango ng ibang babae ang sumalubong kay Zefira. Tinulungan niya itong magtanggal ng sapatos, ngunit habang inaalis niya ang sintas, nagsimulang magsalita si Lazaro nang wala sa sarili. Paulit-ulit nitong sinambit ang pangalan ng Alonso Jerez na hindi pa nito nakikita. Sinabing pakakasalan niya ito para makuha ang kumpanya at pagkatapos ay iiwan din niya ito sa isang sulok dahil wala siyang balak magmahal ng isang babaeng lumaki sa layaw. Bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa dibdib ni Zefira dahil siya ang tinutukoy nito at siya rin ang nasa harapan nito na nagsisilbing utusan. Biglang natauhan si Lazaro at naitulak si Zefira nang makita niya ang isang bagay na nahulog mula sa bag ng dalaga, isang pregnancy test kit na may 2 pulang guhit. Sa halip na matuwa o magulat, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lazaro. Tinanong niya si Zefira kung kanino yon at kung nagbabalak ba itong gamitin ng bata para perahan siya. Dinuro siya nito at sinabing huwag na huwag niyang isipin na pananagutan siya nito dahil isa lamang siyang hamak na empleyado. Napaluhod si Zefira upang damputin ang test kit na natapakan ng sapatos ni Lazaro. Dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang laylayan ng kanyang damit. Inaalis ang dumi na iniwan ng lalaking ama ng kanyang dinadala. Walang emosyon na nagbitaw ng huling salita si Lazaro bago ito pumasok sa kwarto. Sinabi nitong ipalaglag niya ang bata o kusa siyang umalis at maglaho sa buhay nito dahil wala siyang puwang para sa mga basura. Naiwan si Zefira sa gitna ng malawak at malamig na sala. Sa unang pagkakataon, inangat niya ang kanyang mukha at ang mga mata niya ay wala ng bakas ng pagiging sunod-sunuran. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo na at napalitan ito ng isang desisyon na magbabago sa tadhana nilang dalawa. Nagising si Lazaro sa matinding sakit ng ulo na tila binibiyak ng isang martilyo, dulot ng alak na ininom niya kagabi upang lunurin ang konsensya at ang imahe ng 2 pulang guhit sa pregnancy test. Nakasanayan na niyang pagkagising pa lang ay sasalubungin siya ng amoy ng sinangag at mainit na kape, kasabay ng maayos na pagkakalatag ng kanyang plansadong damit sa paanan ng kama. Ngunit ngayong umaga, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan at ang malamig na hangin mula sa aircon na tila nanunuot hanggang sa kanyang buto. Walang Zefira na nag-aabang. Walang mainit na tuwalya. Walang boses na malambing na gumigising sa kanya. Napaupo siya sa kama at kinapa ang gilid ng mesa para sa baso ng tubig na laging nakahanda doon. Ngunit wala siyang nakapa kundi ang makinis at malamig na ibabaw ng kahoy. Bumangon siya nang may halong inis at pagtataka. Sa isip niya, marahil ay nag-iinarte lang ang dalaga dahil sa mga sinabi niya kagabi. Sanay siyang nagtatampo ito pero hindi nito kayang tiisin ang trabaho dahil kailangan nito ng pera. Padabog siyang naglakad patungo sa kusina. Umaasang makikita niya itong nakatungo sa lababo habang naghuhugas ang pinggan. Ngunit malinis at walang laman ang buong unit. Walang bakas ng kahit anong presensya ng tao. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng mesa ay ang susi ng kondo at ang ID ng kumpanya na maayos na nakapatong sa isang puting sobre. Pagdating niya sa opisina, ang dating maayos na takbo ng kanyang mundo ay biglang nagkawatak-watak. Ang mga dokumento na karaniwang nakaorganisa ayon sa prioridad ay nakatambak ng walang ayos sa kanyang mesa. Ang kape na inihatid ng bagong sekretarya ay matabang at kulang sa init. Malayo sa timplang nakasanayan niya kay Zefira na tila laging may halong pagmamahal.
Hinagis ni Lazaro ang tasa sa basurahan at napahawak sa kanyang sentido. Ang bawat minutong lumilipas na wala si Zefira ay parang isang maliit na tinik na unti-unting lumalalim sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang sobrang iniwan nito at binasa ang nilalaman. Isang resignation letter na maikli at formal. Walang paliwanag, walang sumbat, walang drama. Basta na lang itong nagpaalam. Pinunit ni Lazaro ang papel sa gitna. Ang tunog ng pagkasira nito ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Itinapon niya ang mga piraso sa sahig at kinumbinsi ang sarili na babalik din ito kapag naubusan na ng pera. Sa gitna ng kanyang pagkaburat, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Miranda na suot ang kanyang mamahaling bestida at amoy ng pabangong galing pa sa Paris na hindi kayang takpan ng baho ng kanyang ugali. Tiningnan ng matanda ang magulong opisina at napailing na lamang habang inilalapag ang kanyang designer bag sa sofa. Nagsalita ito sa tonong puno ng pangungutya kung bakit mukhang basahan ang itsura ng kanyang anak. Ipinaalala nito kay Lazaro na kailangan niyang maghanda para sa pagpupulong sa mga Alonso at huwag sayangin ang oras sa kakahanap sa isang hamak na utusan. Ayon kay Miranda, ang mga katulad ni Zefira ay parang disposable na kutsara. Madaling palitan kapag marumi na. Nanikip ang dibdib ni Lazaro sa narinig, ngunit hindi siya kumibo dahil alam niyang ito ang kapalit ng buhay na tinatamasa niya ngayon. Nang sumapit ang gabi, umuwi si Lazaro sa kanyang kondo na mas lalo pang naging malamig at malungkot. Gutom at pagod, binuksan niya ang refrigerator umaasang may pagkain. Sa pinakalikod na bahagi, nakita niya ang isang Tupperware na may lamang sinigang na niluto pa ni Zefira noong nakaraang araw. Kinuha niya ito at kahit malamig na at namuuna ang sebo, sinimulan niya itong kainin ng hindi na iniinit. Ang pamilyar na asim ng sabaw ay nagdala ng alaala ng mga gabing inaalagaan siya ni Zefira noong siya ay may lagnat. Ang mga panahong ito lang ang nanatili sa tabi niya kapag tinalikuran siya ng mundo. Sa bawat subo, naramdaman ni Lazaro ang isang kakaibang kirot. Hindi sa tiyan, kundi sa isang bahagi ng kanyang puso na pilit niyang pinatitigas. Bigla niyang naisip ang bata. Ang batang gusto niyang ipapatay. Nabilaukan siya at napainom ng tubig. Pilit na iwinawaksi ang konsensya. Hindi siya mapakali. Kinuha niya ang susi ng kotse at tinungo ang kalyeng hindi niya kailanman gugustuhing tapakan kung hindi lang dahil sa matinding pangangailangan na makita ang dalaga. Binagtas ng kanyang mamahaling sasakyan ang masikip at maputik na eskinita ng tondo, kung saan ang mga dikit-dikit na bahay ay tila anumang oras ay bibigay na. Ang bawat paggulong ng gulong sa lubak-lubak na kalsada ay nagpapaalala sa kanya ng agwat ng kanilang mundo. Isang agwat na pilit niyang ipinamumukha kay Zefira, ngunit ngayon ay siya itong tumatawid dito. Huminto siya sa tapat ng isang kinakalawang na gate ng boarding house na tinutuluyan ng dalaga. Bumaba siya ng sasakyan nang hindi alintana ang putik na dumikit sa kanyang sapatos at agad na kinalampag ang pinto ng bahay gamit ang bigat ng kanyang palad. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang matandang babae na may suot na duster at bakas sa muka. Ang gulat nang makita ang isang disenteng lalaki sa ganoong oras ng gabi. Bago pa man makapagtanong ang matanda, agad na itong hinarap ni Lazaro nang may halong pagmamadali at awtoridad. Tinanong niya kung nasaan si Zefira at sinabing kailangan niya itong makausap dahil may naiwan itong trabaho sa opisina. Napakamot ng ulo ang matanda at sumagot sa tonong nag-aalangan. Sinabi nitong wala na si Zefira doon at kaninang umaga pa ito, umalis dala ang lahat ng gamit nito. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Lazaro. Ang akala niyang simpleng pag-iinarte ay isa palang tuluyang pagtalikod. Tinanong niya kung saan ito pumunta. Ang boses niya ay nagsisimula nang tumaas dahil sa halo-halong emosyon. Umiling ang matanda at sinabing hindi nito alam pero may isang bagay itong binanggit
na nagpadilim sa paningin ni Lazaro. Ayon sa kasera, hindi nag-iisa si Zefira nang umalis. Sinundo ito ng isang itim na luxury van at inalalayan ito ng isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana na mukhang mayaman at iginagalang. Ang impormasyong yun ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Lazaro. Ang impormasyong yun ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Lazaro. Ang hinala na namuo sa kanyang isipan ay tila binuhusan ng gasolina na si Zefira ay hindi lang basta umalis, kundi ipinagpalit siya sa ibang lalaki na mas mayaman at mas kayang ibigay ang luho nito. Sa kanyang baluktot na pananaw na nilason ng pagdududa, inisip niyang ang pagtanggi ni Zefira sa kanya ay bahagi lang ng isang laro upang magpapresyo. Hindi pumasok sa isip niya na baka pamilya ito ng dalaga. Ang tanging nakikita ng kanyang mga matang nabubulag ng selos ay ang imahe ng pagtataksil. Padabog na bumalik si Lazaro sa loob ng kanyang sasakyan at ang bawat hakbang niya ay mabibigat na tila pasan ng mundo. Sa loob ng madilim at tahimik na kotse, hinampas niya ng malakas ang manibela. Gamit ang parehong kamao, hindi alintana ang sakit na dulot nito sa kanyang balat. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi lang basta galit ng isang boss na nawalan ng empleyado, kundi galit ng isang lalaking pag-aari na ninakawan ng hindi lumalaban. Pinaandar niya ang makina at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Iniiwan ang usok at alikabok sa hangin. Sa salamin ng rearview mirror, nakita niya ang papalayong imahe ng boarding house na naging saksi sa kanyang pagkabigo. Habang binabagtas niya ang daan pabalik sa kanyang malamig na mundo, isang sumpa ang namutawi sa kanyang isip. Hahanapin niya si Zefira saan man ito nagtatago. Hindi para humingi ng tawad, kundi para iparamdam dito ang impyernong nararamdaman niya ngayon. Bumalik ang diwa ni Lazaro sa isang madilim na sulok ng kanyang nakaraan. Sa panahong ang ulan ay hindi lang basta tubig kundi karayom na tumutusok sa kanyang murang balat. Muling nagbalik sa kanyang alaala ang imahe ng isang 7 taong gulang na batang lalaki. Nanginginig sa lamig sa labas ng isang malaking gate, basahan ang suot, at kumakalam ang sikmura. Naalala niya ang pagbukas ng gate at ang paglabas ng isang babaeng mukhang anghel sa paningin ng isang musmos, si Doña Miranda. Inabot nito ang kamay sa kanya, hindi para yakapin, kundi para hilahin siya mula sa putikan. Ngunit sa bawat taon na lumipas, ang kamay na yon ay naging isang kadena. Ang bawat subo ng pagkain, bawat damit na isinuot sa kanya, at bawat pisong ginastos para sa kanyang pag-aaral ay may kalakip na resibo ng panunumbat na kailangan niyang bayaran habang buhay. Nabalik lamang siya sa kasalukuyan nang marinig niya ang matigas na boses ng kanyang madrasta na pumuno sa katahimikan ng opisina. Nakatayo si Doña Miranda sa harapan niya. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit, habang nakaturo sa kanya ang isang daliri na puno ng mamahaling singsing. Sinabi nito sa kanya nang walang paligoy-ligoy na huwag niyang kakalimutan kung saan siya nanggaling. Ipinaalala nito na kung hindi dahil sa awa nito, hanggang ngayon ay namamalimos pa rin siya sa lansangan at nakikipag-agawan ng tira-tirang pagkain sa mga aso. Ang mga salitang iyon ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang dignidad ni Lazaro. Yumuko siya. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Pilit na pinipigilan ang nanginginig niyang katawan dahil sa halong galit at takot. Naglakad palapit si Doña Miranda at hinawakan ang kanyang balikat ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa laman ni Lazaro. Binago nito ang tono ng boses. Ginawa itong malambing ngunit puno ng manipulasyon. Sinabi nito na ginagawa lang nito ang lahat para sa kinabukasan ni Lazaro. Kailangan niyang pakasalan ang heredera ng mga Alonso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil iyon ang tanging paraan para manatili sila sa kapangyarihan. Kung wala ang alyansang ito, babalik sila sa wala. At hinding-hindi papayag si Miranda na mangyari iyon. Tumingin si Lazaro sa mga mata ng babaeng tumayo bilang ina niya
At nakita niya doon hindi ang pagmamahal, kundi ang isang matinding ambisyon na handang isakripisyo ang kahit na sino, maging ang sarili niyang ampon. Tumango na lamang si Lazaro bilang pagsuko, tinanggap ang kanyang kapalaran bilang isang puppet sa laro ng matanda. Samamantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang silid na pinalamutian ng ginto at kristal sa mansyon ng mga Alonzo, nakatayo si Zefira sa harap ng isang malaking salamin. Wala na ang suot niyang kupas na blouse at paldang binili pa sa Divisoria. Ang nakikita niya ngayon sa refleksyon ay isang babaeng suot ang isang itim na seda na hapit sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang eleganteng tindig ngunit nagtatago ng kanyang wasak na puso. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang tanging koneksyon niya sa lalaking kanyang iniwan. Ang Zefira na naging utusan, na nagtimpla ng kape, na naglaban ng maruruming damit, at nagmahal ng walang hinihintay na kapalit ay tuluyan ng namatay sa gabing iyon. Ang natitira na lamang ay si Zefira Alonzo, ang babaeng maghihiganti para sa kanyang ama at sa kanyang anak. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang amang nakaupo sa wheelchair, tinutulak ng kanilang tapat na family lawyer. Bakas sa mukha ng matanda ang lungkot habang pinagmamasdan ng anak. Alam niyang pinilit ni Zefira na maging matapang, ngunit kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Iniabot ng abogado ang telepono ni Zefira na kanina pa walang tigil sa pag-iilaw. Ang pangalan ni Lazaro ay paulit-ulit na lumalabas sa screen. Huminga ng malalim si Zefira at sinenyasan ang abogado na sagutin ito. Sa kabilang linya, halos mapatid ang ugat sa leeg ni Lazaro sa kakahintay. Nang marinig niya ang pag-angat ng tawag, agad siyang sumigaw. Tinatanong kung nasaan si Zefira at kung sino ang lalaking kasama nito. Ngunit sa halip na ang malambing na boses ni Zefira ang sumagot, isang baritonong boses ng lalaki ang narinig niya. Formal, malamig, at walang emosyon. Sinabi ng abogado na huwag na niyang gambalain pa si Zefira dahil masaya na ito sa bago nitong buhay at wala na silang dapat pag-usapan pa. Bago pa man makasagot si Lazaro, naputol na ang linya at ang tanging naiwan sa kanyang pandinig ay ang nakakabinging tunog ng dial tone na tila tumatawa sa kanyang pagkabigo. Nabitawan ni Lazaro ang telepono at napasabunot sa kanyang sariling buhok. Ang akala niyang katotohanan ay tuluyan ng binaluktot ng kanyang selos at pride. Ang paniniwala niyang ipinagpalit siya ni Zefira sa ibang lalaki ay naging matibay na pader na humarang sa anumang natitirang pagmamahal. Kinabukasan, pumasok si Doña Miranda sa kanyang opisina na may dalang isang imbitasyon na amoy lavender. Inilapag niya ito sa mesa ni Lazaro nang may ngiting tagumpay. Ipinahayag nito na ang grand engagement party ay gaganapin na bukas ng gabi at doon ay makikilala na niya sa wakas ang misteryosong anak ng mga Alonzo. Tinitigan ni Lazaro ang imbitasyon na para bang ito ang sentensya ng kanyang kamatayan. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang iniisip ang babaeng hindi pa niya nakikilala ngunit kanya nang kinasusuklaman. Sa isip niya, ang babaeng Alonzo na ito ay isa ring katulad ni Zefira, isang oportunista, isang manloloko. Humigpit ang hawak niya sa papel hanggang sa malukot ito. Ipinangako niya sa sarili na papakasalan niya ang babaeng ito para sa kapangyarihan, pero sisiguraduhin niyang pagsisisihan nito ang araw na naging Mrs. Quintin ito. Handa siyang maging halimaw na inaasahan ng lahat dahil wala nang natitirang puso sa kanya na pwede pang masaktan. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila isang naglalagablab na dagat ng mga madyamante at mamahaling tela. Ang liwanag mula sa dambuhalang kristal na aranya sa kisame ay sumasalamin sa bawat baso ng champagne na hawak ng mga panauhin, lumilikha ng isang nakahihilong kinangna para kay Lazaro ay higit na nakasusulasok kaysa nakahahalina. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok habang mahigpit na hawak ang isang baso ng whiskey, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng nagyayelong pagkukunwari
ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakasuot ang lahat ng maskara, mga palamuting ginto, pilak at itim na nagtatago sa kanilang mga tunay na muka at intensyon. Para kay Lazaro, ang gabing ito ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang palengke kung saan ang kanyang kalayaan ay ipinagbibili kapalit ng kapangyarihan at koneksyon. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang utos ni Doña Miranda. Kailangan niyang paibigin ang heredera ng mga Alonso. Kailangan niyang maging perpektong Ginoo sa harap ng babaeng hindi pa niya nakikita, ngunit kanya nang kinasusuklaman. Sa bawat lagok ng alak, ang pait nito ay humahalo sa alaalang pilit niyang nililimot. Ang mukha ni Zefira, ang amoy ng banila sa buhok nito, at ang sakit ng pagtataksil na inakala niyang ginawa nito. Lasing na ang kanyang diwa, ngunit gising na gising ang kanyang galit. Sa gitna ng ugong ng mga bulungan at tugtog ng orkestra, biglang tumahimik ang paligid nang bumukas ang malalaking pinto sa itaas ng grand staircase. Mula sa dilim ay lumabas ang isang bulto ng babaeng nakasuot ng isang midnight blue na gown na may mahabang tren na humahaplos sa sahig sa bawat hakbang nito. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang maskarang gawa sa pinong puntas at maliliit na sapphire na tanging ang kanyang mga mata at mapupulang labi lamang ang ipinapakita. Bumaba ito ng hagdan, nang may natural na grasya at kapangyarihan na tila siya ang nagmamay-ari ng hangin na hinihinga ng lahat. Natigilan si Lazaro. Nabitawan niya ang kanyang baso, ngunit ang tunog ng pagkabasag nito ay nilamon ng makapal na karpet. Ang tibok ng puso niya ay bumilis, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa isang pamilyar na kaba. Kilala niya ang tindig na yon. Kabisado niya ang hugis ng balikat na yon kahit pa natatakpan ito ng mamahaling tela. Ang amoy ng pabango ng babae ay unti-unting umabot sa kanyang pwesto. Hindi ito ang matapang na pabango ng mga sosyalera, kundi isang pino at malambot na halimuyak na nagpaalala sa kanya ng mga umagang ipinagtitimpla siya ng kape. Nagdilim ang paningin ni Lazaro. Ang akala niya ay nasa piling na ito ng ibang lalaki. Ngunit heto si Zefira, nangahas na pasukin ang mundo kung saan hindi ito nababagay. Mabilis na nilakbay ni Lazaro ang distansya sa pagitan nila. Binabangga ang ilang mga bisita na napapalingon sa gulat. Nang makalapit siya sa babae, agad niyang hinablot ang braso nito at hinila palayo sa gitna ng bulwagan, patungo sa isang natatakpan at madilim na terrace kung saan walang makakakita sa kanila. Ang babae ay nabigla, ngunit hindi nanlaban. Sumama ito ng tahimik na lalong nagpakulo ng dugo ni Lazaro. Nang masiguro niyang silang dalawa lang ang nandoon, binitawan niya ito ng padabog at tinulak pasandal sa pader. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kalahati ng mukha ni Lazaro na ngayoy puno ng puot. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang sinisigawan ang kaharap. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito doon at kung paano ito nakapasok sa gayong kasagradong lugar. Inakusahan niya itong nagnakaw ng damit o di kaya'y ginamit ang katawan para makakuha ng imbitasyon. Ang bawat salita ni Lazaro ay parang latigo, puno ng lason at panghahamak. Sinabi niyang hindi bagay sa isang katulad nito ang magpanggap na mayaman dahil amoy na amoy pa rin niya ang kahirapan nito. Nanatiling tahimik ang babae. Nakatitig lang ito sa kanya, gamit ang mga matang nakatago sa likod ng maskara. Mga matang walang takot, walang luha, kundi puno ng isang malamig na awa. Ikinagalit lalo ni Lazaro ang katahimikang iyon. Akmang hahawakan niya ulit ito sa braso nang mapansin niya ang isang detalye na nagpatigil sa kanyang mundo. Sa maputi at makinis na pulso ng babae, may isang maliit na peklat ng paso. Ang peklat na nakuha ni Zefira nung natapunan ito ng mainit na tubig habang nagmamadaling ipagtimpla siya ng kape noong nakaraang buwan. Iyon na ang kumpirmasyon. Siya nga si Zefira. Nandidiring binitawan ni Lazaro ang kamay nito at tumawa ng mapakla.
Sinabi niya na akala niya ay may natitira pang dignidad ang dalaga. Pero isa lang pala itong desperadong gold digger na susundan siya kahit saan. Sa sobrang galit, inakusahan niya itong nagpapabuntis sa iba para ipasa sa kanya ang responsibilidad. Hindi pa man natatapos ni Lazaro ang kanyang pang-iinsulto. Isang malakas at matunog na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang puwersa nito ay nagpaling sa kanyang mukha sa kanan at ang init ay agad na kumalat sa kanyang balat. Nanlaki ang mga mata ni Lazaro, hindi makapaniwala sa nangyari. Humakbang palapit ang babae. Ang kanyang presensya ay biglang naging higante at nakakatakot. Sa mababa at matatag na boses, inutusan siya nitong bitawan siya at huwag na huwag siyang muling hahawakan ng walang pahintulot. Ang tono nito ay hindi tono ng isang alalay, kundi tono ng isang reyna na nagpaparusa sa isang suwail na alipin. Bago pa man makaganti si Lazaro, biglang umalingaw-ngaw ang boses ng Master of Ceremonies mula sa mga speaker sa loob ng ballroom, tumatawag sa atensyon ng lahat. Ang anunsyo ay bumasag sa tensyon sa pagitan nila. Ipinakikilala na ang natatanging bituin ng gabi, ang nag-iisang tagapagmana ng Alonso Holdings, ang babaeng matagal nang hinihintay ng lipunan na lumabas mula sa anino. Dahan-dahang umatras ang babae mula kay Lazaro. Inayos nito ang kanyang gown at naglakad pabalik sa liwanag. Iniwan si Lazaro sa dilim na puno ng kalituhan. Sinundan siya ng tingin ni Lazaro habang umaakyat ito sa maliit na entablado sa gitna ng ballroom. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Tahimik ang buong paligid. Naghihintay. Dahan-dahang inabot ng babae ang tali ng kanyang maskara sa isang pino at mabagal na galaw. Tinanggal niya ang harang sa kanyang mukha at ihinarap ang kanyang sarili sa madla. At higit sa lahat, kay Lazaro na nakatayo sa may pintuan ng terrace. Ang babaeng inalipusta niya. Ang babaeng tinawag niyang basura at desperada. At ang heredera na kailangan niyang pakasalan para sa kanyang kinabukasan ay iisang tao. Si Zefira Alonso ay nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo, habang ang mundo ni Lazaro ay tahimik na gumuho sa kanyang paanan. Ang masigabong palakpakan ng mga panauhin ay tila dagundong ng kulog na bumasag sa pandinig ni Lazaro. Ngunit para sa kanya, ang buong mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Nakatayo siya doon, naninigas ang buong katawan, habang ang dugo sa kanyang mukha ay tila humupa at iniwan siyang maputla pa sa papel. Ang babaeng nasa entablado, ang babaeng may suot na korona ng kapangyarihan at yaman, ay ang parehong babae na kanyang inalipusta, pinagbuhatan ng kamay, at pinalayas sa kanyang buhay. Si Zefira, ang kanyang hamak na utusan, ay siya ring Zefira Alonso na kailangan niyang luhuran para sa kanyang kinabukasan. Ang katotohanan ito ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib, na nagpapahikap sa kanya ng hangin. Dahan-dahang bumaba si Zefira mula sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay may riin at awtoridad na hindi kailanman nakita ni Lazaro noon. Nahawi ang daan ng mga tao para sa kanya, na tila ba nahahati ang dagat para sa isang diyosa. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang galit o puot na makikita sa mukha ni Zefira, kundi isang nakakamatay na kawalan ng emosyon. Tiningnan siya nito na para bang isa siyang estranghero o mas masahol pa, isang bagay na walang halaga na nakaharang sa daan. Sinubukan ni Lazaro na ibuka ang kanyang bibig upang magsalita, upang bigkasin ang pangalan nito. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Si Zefira ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay malamig at formal, na masakit pakinggan para kay Lazaro na sanay sa malambing nitong tono. Binati siya nito bilang Mr. Quintin at nagpasalamat sa pagdalo. Ngunit ang tono nito ay puno ng sarkasmo
na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Ang paggamit nito ng apelyido niya ay isang pader na itinayo sa pagitan nila. Isang paalala na ang Zephyra na kanyang kilala ay patay na. Sa gilid ng ballroom, napanood ni Doña Miranda ang buong pangyayari. Nanlaki ang mga mata ng matanda, hindi makapaniwala na ang basahan na kanyang nilait-lait sa opisina ni Lazaro ay siya palang may-ari ng imperyong nais niyang angkinin. Ngunit bilang isang veterana sa laro ng pagkukunwari, mabilis na napalitan ng isang matamis na ngiti ang gulat sa kanyang mukha. Lumapit ito kay Zephyra nang may nakadipang mga kamay. Akmang yayakapin ang dalaga na parang isang nawawalang anak. Nagsimula itong maglubid ng mga papuri, sinasabing napakaganda ni Zephyra at ikinararangal nilang makilala ito. Ngunit hindi gumalaw si Zephyra upang salubungin ang yakap. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa harap ng kanyang tiyan. Isang kilos ng proteksyon para sa batang walang kamuwang-muwang sa gulo ng mga matatanda. Tinitigan niya si Doña Miranda mula ulo hanggang paa bago nagbitaw ng isang simpleng pangungusap na nagpatigil sa pag-arte ng matanda. Sinabi niyang hindi na kailangan pang magpakilala dahil tandang-tanda pa niya kung paano siya nito tinawag na basura at palamunin. Ang ngiti sa mukha ni Doña Miranda ay unti-unting nabura at napalitan ng pamumutla. Tinalikuran sila ni Zephyra at naglakad palayo. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng bulwagan na tila mga basang sisiw na pinagtitinginan ng mga tao. Habang pilit na inaayos ni Lazaro ang kanyang sarili at hinahabol ang hininga mula sa sunod-sunod na sampal ng realidad, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng ballroom. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang lumakas, parang ugong ng mga bubuyog na nagkakagulo. Ang mga cellphone ay sabay-sabay na umilaw at tumunog. Nakita ni Lazaro na ang mga mata ng mga tao ay nakatingin sa kanya. Hindi na may paghanga o inggit, kundi may halong pandidiri at panghuhusga. Isang matandang board member ang lumapit kay Lazaro at ipinakita ang screen ng tablet nito. Sa headline ng isang kilalang business news portal, nakabalandra ang mukha ni Lazaro na may kasamang malaking titulo tungkol sa massive corruption at embezzlement sa loob ng kumpanya. Ayon sa balita, si Lazaro Quintin ay nagnakaw ng milyon-milyon mula sa pondo ng mga proyekto para sa mahihirap. Pakiramdam ni Lazaro ay gumuho ang sahig na kanyang tinatayuan. Alam niyang wala siyang ginawang masama, na ang tanging kasalanan niya ay ang pagiging bulag sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Tumingin siya kay Doña Miranda, umaasang ipagtatanggol siya nito, ngunit nakita niya ang madrasta na umiiyak sa harap ng mga kamera. Sinasabing wala siyang kinalaman sa ginawa ng kanyang ampon at labis siyang nadidismaya sa kasakiman nito. Ang sakit ng pagtataksil ay higit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang babaeng itinuring niyang ina ay siya palang naghulog sa kanya sa bangin para iligtas ang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ng marahas ang malalaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga nakaunipormeng pulis. Ang kanilang mabibigat na bota ay lumilikha ng nakakatakot na ritmo sa sahig. Dire-diretso silang naglakad patungo kay Lazaro. Wala nang nagawa si Lazaro kundi itaas ang kanyang mga kamay habang binabasa ng opisyal ang kanyang mga karapatan. Ang lamig ng bakal na posas na dumampi sa kanyang pulso ay nagsilbing selyo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng marangyang bulwagan, lumingon si Lazaro sa huling pagkakataon. Hinanap ng kanyang mga mata si Zephyra sa gitna ng dagat ng mga mapanghusgang mukha. Nakita niya ito sa taas ng grand staircase, nakatayo habang hinihimas ang tiyan, nagtama ang kanilang paningin. Sa mga mata ni Lazaro ay may pagsusumamo, isang tahimik na paghingi ng tulong o kahit kapiranggot na awa. Ngunit si Zephyra, ang babaeng minsan ay handang ibigay ang lahat para sa kanya, ay dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Hinahayaan siyang lamunin ng dilim na siya mismo ang lumikha. Ang apat na sulok ng selda ay tila isang malaking kabaong na dahan-dahang lumalamon
sa natitirang pagkatao ni Lazaro. Ang amoy ng kalawang at basa-basang semento ay nanunuot sa kanyang ilong, isang malaking insulto sa kanyang pang-amoy na sanay sa halimuyak ng mamahaling pabango at bagong sasakyan. Wala na ang kanyang Italian suit na nagkakahalaga ng 6 na numero. Ang suot niya ngayon ay isang kupasing kulay kahel na uniporme na amoy pawis ng ibang tao. Wala na ang kanyang Rolex na orasan na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Ang tanging nararamdaman niya sa kanyang pulso ay ang lamig ng bakal na rehas. Umupo siya sa isang makitid na sementadong kama. Isinubsob ang muka sa kanyang mga palad at doon, sa gitna ng kadiliman at katahimikan, muling nagbalik sa kanyang isipan ang huling tingin na ibinigay sa kanya ni Zefira. Isang tingin na walang awa, walang pagmamahal, isang tingin ng isang estranghero. Ang sakit nito ay higit pa sa kahihiyan ng pagkakakulong. Samantala, sa labas ng rehas, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Sa screen ng malaking telebisyon sa sala ng mansyon ng mga Alonzo, lumitaw ang mukha ni Doña Miranda, basang-basa ng mga peking luha habang kaharap ang mga miyembro ng media. Humihikbi ito habang sinasabing labis siyang nasasaktan at nadudurog sa ginawang pagtataksil ng kanyang pinalaking ampon. Ipinangako nito sa publiko na pananagutan ng kumpanya ang lahat at sisiguraduhing mabubulok sa kulungan ang taong sumira sa tiwala ng lahat. Napahigpit ang hawak ni Zefira sa remote control. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng kasiyahan, ang karma na matagal na niyang hinihintay para sa mga taong umapi sa kanya ay unti-unti nang naniningil. Ngunit nang mapahawak siya sa kanyang tiyan at maramdaman ang bahagyang paggalaw doon, biglang naglaho ang kasiyahan at napalitan ito ng isang matinding pag-aalala. Ang lalaking isinusumpa ng buong bansa ay ang ama pa rin ng kanyang dinadala. Pumasok sa silid ang kanyang ama na nakasakay sa wheelchair. Pinatay nito ang telebisyon at tiningnan si Zefira ng may malalim na pag-unawa. Mahinahon itong nagsalita. Sinabing nasa mga kamay na ni Zefira ang desisyon kung hahayaan niyang mabulok si Lazaro sa bilangguan o bibigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon. Walang sino man ang masisisi sa kanya kung pipiliin niya ang paghihiganti. Ngunit ipinaalala ng matanda na ang isang bata ay hindi nabubuhay sa galit, kundi sa pag-asa at pagmamahal. Ang pagpapatawad, ayon sa kanya, ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili upang makalaya sa bigat ng nakaraan. Kinabukasan, habang malakas ang buhos ng ulan, huminto ang isang itim na sasakyan sa tapat ng presinto. Bumaba si Zefira. Suot ang isang simpleng bestida at balabal, walang bakas, ng pagiging isang heredera. Pumasok siya sa loob at hinarap ang desk officer. Walang masyadong salita, walang paliwanag. Inasikaso ng kanyang abogado ang lahat ng papeles para sa piyansa. Ilang sandali pa, isang mabigat na tunog ng bakal ang narinig mula sa pasilyo, hudyat ng pagbubukas ng selda. Lumabas si Lazaro mula sa madilim na koridor, nakayuko at tila mas matanda ng 10 taon. Ang dating kumpiyansa sa kanyang paglakad ay napalitan ng pag-aalinlangan. Nakapaa siya dahil kinuha ng mga pulis ang kanyang mamahaling sapatos bilang ebidensya. Nang makita niya si Zefira na naghihintay, natigilan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ito naroon. Inaasahan niya ang lahat ng tao na talikuran siya, lalo na ang babaeng pinakanasaktan niya. Hindi nagsalita si Zefira. May kinuha siya mula sa isang paper bag na dala niya at inihagis ito sa sahig sa harapan ni Lazaro. Isang pares ng murang sapatos na guma. Ang parehong sapatos na iniregalo niya dito noon para sa kaarawan nito. Isang praktikal na regalo para sa tag-ulan na tinawanan lang ni Lazaro at itinapon sa basurahan dahil hindi daw ito nababagay sa kanyang status. Yumuko si Lazaro at dahan-dahang pinulot ang sapatos habang isinusuos
niya ang mga ito sa kanyang maruruming paa, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang simpleng sapatos na yon ay sumisimbolo sa lahat ng kanyang kamalian, sa lahat ng kabutihang kanyang binaliwala. At doon, sa harap ni Zefira at ng ilang mga pulis, ang matigas na pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkim ay bumagsak ng walang tunog, humahalo sa dumi ng sahig. Sabay silang lumabas ng presinto at sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan. Bago pa man sila makarating sa sasakyan, biglang lumuhod si Lazaro sa basang kalsada. Hindi alintana ang mga dumaraang sasakyan. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida ni Zefira. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Humingi siya ng tawad paulit-ulit, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanilang dalawa. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng kasalanan. Nanatiling nakatayo si Zefira, hindi gumagalaw. Hinahayaan ng ulan na basain ang kanyang buhok at mukha. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Huminga siya ng malalim bago nagbitaw ng mga salitang kasing lamig ng yelo. Sinabi niya na hindi niya ito iniligtas dahil sa pag-ibig, kundi dahil gusto niyang pagbayaran nito ang lahat ng utang. At ang pagbabayad na yon ay magsisimula ngayon. Mula sa araw na ito, hindi na siya ang makapangyarihang Lazaro Quintin. Mula sa araw na ito, magtatrabaho siya para sa kanya. Ang dating opisina ni Lazaro na minsan ay naging kaharian kung saan ang bawat salita niya ay batas, ay naging hawla na ngayon ng kanyang kahihiyan. Ang malawak na mahogany table kung saan niya dating inihahagis ang mga papeles kay Zefira ay siya nang pinagpapatungan ng mga dokumentong kailangan niyang ayusin para sa bagong CEO. Ang upuang balat na dati niyang inuupuan ng mayabang ay inuupuan na ngayon ni Zefira habang siya ay nakatayo sa isang maliit na desk sa sulok, sa mismong lugar kung saan niya dating inilagay si Zefira. Ang mundo ay tuluyang umikot at ang dating hari ay isa na lamang alipin. Sa ilalim ng kasunduan na kanilang pinirmahan, kailangang magtrabaho si Lazaro bilang personal assistant ni Zefira upang bayaran ang milyon-milyong piyansa at ang pinsalang idinulot niya sa kumpanya. Walang sweldo, walang benepisyo, tanging ang pagkakataon lamang na linisin ang kanyang pangalan. Ang unang araw niya sa trabaho ay isang mabagal na pagpapahirap sa kanyang ego. Ang mga dating empleyado na takot sa kanya ay ngayon nagbubulungan at napapangisi sa tuwing siya'y dumaraan. Ang mga matang dati puno ng paghanga ay napalitan ng pang-aalipusta. Bawat utos ni Zefira ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Pinatimpla siya nito ng kape, hindi dahil gusto nitong uminom, kundi para iparanas sa kanya ang pakiramdam ng pagiging utusan. Dinala ni Lazaro ang tasa ng may nanginginig na kamay. Nang ilapag niya ito sa mesa, sinabi ni Zefira sa malamig na boses na kulang ito sa asukal at masyadong mapait, eksakto sa mga salitang binitawan niya noon. Walang imik na kinuha ni Lazaro ang tasa at bumalik sa pantry, habang nararamdaman ang mga matang nakaturok sa kanyang likuran. Pinadala siya ni Zefira sa Xerox room para magpa-photocopy ng sandamakmak na dokumento, isang gawaing matagal na niyang hindi ginagawa. Habang nakatayo sa harap ng makina at hinihintay ang bawat papel na lumabas, narinig niya ang tawanan ng dalawang babaeng empleyado sa di kalayuan. Pinag-uusapan nila kung paano bumagsak ang isang agila at naging isang basang sisiw. Hindi sila pinansin ni Lazaro. Tinuon niya ang kanyang atensyon sa trabaho. Tinatanggap ang bawat insulto bilang bahagi ng kanyang parusa. Sa paglipas ng mga araw, ang paghihiganti ni Zefira ay hindi na lang basta pag-uutos. Sinadya nitong isama si Lazaro sa mga board meeting, hindi para mag-ambag, kundi para tumayo lang sa isang sulok at magsilbing taga-abot ng folder o taga-sindi ng projector. Doon ay nakikita ni Lazaro ang galing at talino ni Zefira
Sa mundo ng negosyo, isang bahagi nito na hindi niya kailanman nakita dahil sa pagiging abala niya sa pangmamaliit dito. Napagtanto niya na ang babaeng kanyang sinayang ay hindi lang basta maganda, kundi isang henyo na kayang patakbuhin ang isang imperyo. Ngunit sa likod ng pagiging istrikto at malamig na amo, unti-unting napapansin ni Lazaro ang mga maliliit na senyales ng pagbabago. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ni Zefira sa pagtatapos ng araw. Nakikita niya kung paano ito lihim na napapahawak sa kanyang likod kapag sumasakit ito dahil sa pagbubuntis. Nakikita niya ang bahagyang pamumutla nito kapag hindi ito nakakakain sa tamang oras. Ang galit sa puso ni Lazaro ay dahan-dahang natutunaw at napapalitan ng isang pamilyar na damdamin, ang kagustuhang alagaan ito. Isang hapon, habang abala si Zefira sa isang conference call, napansin ni Lazaro na hindi pa ito nanananghalian. Tahimik siyang lumabas ng opisina at bumili ng mainit na sabaw at kanin mula sa isang kalapit na karinderya. Nang bumalik siya, inilagay niya ito sa isang tray at maingat na inilapag sa mesa ni Zefira nang hindi gumagawa ng ingay. Hindi nagsalita si Zefira. Tiningnan lang niya ang pagkain pagkatapos ay tumingin kay Lazaro. Walang salitang binitiwan, ngunit sa mga mata nilang dalawa, may isang tahimik na pag-uusap na naganap. Ang dating malupit na hari ay natututo ng magsilbi. Ang dating nasasaktang prinsesa ay nagsisimula nang makakita ng pagsisisi. Isang araw, habang naglalakad sila sa lobby, isang batang manager na bagong promote ang mayabang na lumapit kay Zefira at inaya itong mag-dinner. Si Lazaro, na nakatayo sa likuran ni Zefira na parang isang anino, ay nakaramdam ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Akmang hahakbang siya pasulong upang harangin ang lalaki, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Wala na siyang karapatan. Ngunit bago pa man makasagot si Zefira, si Lazaro na ang nagsalita. Hindi sa tono ng isang CEO, kundi sa tono, isang gabing malalim. Habang pauwi sila mula sa isang late-night meeting, bumuhos ang isang malakas na ulan na tila sinasabayan ang bigat na nararamdaman ng dalawa. Si Lazaro ang nagmamaneho, tahimik na nakatuon sa madulas na daan, habang si Zefira naman ay nakasandal sa bintana. Malalim ang iniisip, ang pagod mula sa maghapong trabaho at ang bigat ng kanyang dinadala ay malinaw na bakas sa kanyang mukha. Sa gitna ng katahimikan, napansin ni Lazaro sa side mirror ang dalawang motorsiklong walang plaka na tila sumusunod sa kanila mula pa sa opisina. Ang mga sakay nito ay nakasuot ng itim na helmet na nagtatago sa kanilang mga mukha. At ang paraan ng pagmamaneho nila ay hindi pangkaraniwan. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Lazaro, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi para sa babaeng katabi niya at sa batang nasa sinapupunan nito. Bago pa man siya makapag-isip ng gagawin, biglang bumilis ang takbo ng mga motorsiklo at ginipit ang kanilang sasakyan sa magkabilang gilid. Isang matigas na bagay ang pumukpok sa bintana sa gilid ni Zefira. Lumilikha ng tunog na parang pinipilas na yelo, habang unti-unting lumilitaw ang mga lamat na parang sapot ng gagamba. Napasigaw si Zefira sa gulat at takot, at agad na yumakap sa kanyang tiyan. Ang instinct ni Lazaro, bilang isang lalaki at bilang isang ama, ay biglang nanaig. Sa lahat ng kanyang pride at galit, walang pag-aalinlangan, kinabig niya ng buong lakas ang manibela pa kanan. Ang sasakyan ay marahas na umikot at sumalpok sa isa sa mga motorsiklo. Nagpaikot-ikot ito sa kalsada bago tuluyang bumangga sa isang poste. Ang sumunod na mga pangyayari ay tila naganap sa loob ng isang panaginip na mabagal at nakakatakot. Ang tunog ng nayuping bakal, nabasag na salamin, at ang matinding pag-uga ng sasakyan ay pumuno sa kanilang pandinig. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging malinaw sa isip ni Lazaro ay ang pangangailangang protektahan si Zefira. Sa huling segundo bago tuluyang bumaliktad ang sasakyan,
Inalis niya ang kanyang seatbelt, itinawid ang kanyang katawan sa ibabaw ni Zafira at niyakap ito ng buong higpit. Ginamit niya ang kanyang likod bilang panangga sa anumang matutulis na bagay na maaaring tumusok dito. Naramdaman niya ang matinding sakit nang may isang bagay na bumaon sa kanyang tagiliran at ang pagbagsak ng bubog sa kanyang likuran, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang yakap. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng mag-ina niya. Nang tumigil ang pag-uga at ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang tunog ng umuusok na makina at ang patak ng ulan sa yuping bakal, dahan-dahang iminulat ni Zafira ang kanyang mga mata. Nakadagan sa kanya si Lazaro, ngunit hindi ito isang mabigat na pasanin, kundi isang mainit na kumot na nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Wala siyang kahit isang galos, ngunit nang maramdaman niya ang isang mainit at malagkit na likido na dumadaloy sa kanyang braso, doon siya napatingin sa likod ni Lazaro. Ang puting polo nito ay nababahiran na ng dugo, isang malaking mantsa na patuloy na lumalawak sa bawat segundo. Lazaro! Lazaro! Gumising ka! Nanginginig na tawag ni Zafira. Dahan-dahang inangat ni Lazaro ang kanyang ulo. Ang mukha niya ay puno ng mga gasgas at may dugo na umaagos mula sa kanyang noo. Ngunit sa kabila ng sakit, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niyang ligtas si Zafira. Okay ka lang? Ang baby. Okay lang ba siya? Hirap na hirap niyang tanong. Ang bawat salita ay may kasamang pag-ubo. Tumango si Zafira. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Oo, okay kami. Pero ikaw, Lazaro, ang dami mong dugo. Wag mo akong alalahanin, pabulong na sabi ni Lazaro habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kamay sa tiyan ni Zafira. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa ilalim ng kanyang palad. Alam kong may baby. I'm sorry. I'm so sorry, Zafira. Patawarin mo ako. Please, alagaan mo ang anak natin. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang mga mata ni Lazaro ay dahan-dahang pumikit. Ang kamay na nakapatong sa tiyan ni Zafira ay nawalan ng lakas at bumagsak sa kanyang hita. Ang bigat ng kanyang katawan ay tuluyang bumagsak kay Zafira. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang pader na yelo na itinayo ni Zafira sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang pag-iyak na matagal na niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Sumigaw siya. Tinawag ang pangalan ni Lazaro ng paulit-ulit. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagsisisi. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya at pulis ay unti-unti nang papalapit. Ngunit para kay Zafira, ang mga tunog na yon ay napakalayo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe ng lalaking isinakripisyo ang sarili para sa kanya. Sa ilalim ng umuulan na langit, sa gitna ng wasak na sasakyan, napagtanto ni Zafira na ang pag-ibig na akala niya'y patay na ay hindi kailanman nawala. Ito'y natutulog lamang, naghihintay ng isang sakripisyo upang muling magising. Dinala si Lazaro sa emergency room. Ang kanyang kalagayan ay kritikal. Sinabi ng doktor na maliit lang ang tsansa nitong makaligtas. Ang puting pasilyo ng ospital ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan na tanging binabasag ng ritmikong pag-akyat baba ng dibdib ni Zafira sa bawat paghinga. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal sa labas ng operating room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ama na nasa tabi niya, nakaupo sa wheelchair. Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay tila isang matang nakatitig sa kanila. Isang paalala na sa loob ng silid na yon, ang buhay ng lalaking pareho nilang kinasuklaman at minahal ay nakasalalay sa isang sinulid. Bawat minutong lumilipas ay parang isang karayom na dahan-dahang tumutusok sa kanyang puso, dala ang bigat ng pagsisisi at takot. Biglang nabasag ang katahimikan sa pagdating ng isang figura na pamilyar sa kanila, si Doña Miranda
Gusot ang mamahaling damit at magulo ang buhok, ngunit bakas pa rin ang arogansya sa kanyang tindig. Tumatakbo itong papalapit. Habang humihikbi ng malakas, ang kanyang pag-iyak ay walang luha at puno ng pagkukunwari. Sumisigaw ito ng mga salitang para sa isang nag-aalalang ina. Tinatanong kung nasaan ang kanyang anak at kung ano ang kalagayan nito. Ang kanyang pag-arte ay sapat na upang malinlang ang sino mang hindi nakakakilala sa kanya. Ngunit para kay Zephira, ang bawat hikbi ng matanda ay parang isang insulto sa totoong sakit na nararamdaman niya. Humarap si Doña Miranda kay Zephira. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa likod ng pekeng pag-aalala. Sinabi nito sa matigas na boses na siya ang legal na guardian ni Lazaro at siya lang ang may karapatang magdesisyon para dito. Sinubukan nitong pumasok sa operating room, ngunit hinarang siya ng isang nurse. Nagwala ang matanda. Sinasabing kung mamamatay si Lazaro, ay mas mabuti pang tapusin na ang paghihirap nito. Naintindihan ni Zephira ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang iyon. Hindi awa ang nararamdaman ni Miranda, kundi takot na baka magising si Lazaro at isumbong ang lahat ng kanyang kasamaan. Gusto nitong siguraduhin na ang tanging testigo sa kanyang krimen ay tuluyan ng mananahimik. Dahan-dahang tumayo si Zephira. Ang kanyang paggalaw ay kalmado, ngunit may bigat. Hinarap niya si Doña Miranda. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Isang pindot lang at isang boses ang umalingaungaw sa tahimik na pasilyo. Ang boses ni Doña Miranda. Ang boses sa recording ay malinaw at walang bahid ng pag-arte. Ito ang boses ng isang demonyo na nag-uutos sa kanyang mga tauhan na siguraduhing magmumukhang aksidente ang lahat. Inutusan nito na takutin lang dapat si Zephira, ngunit siguraduhing hindi na makakapagsalita pa si Lazaro. Ang bawat salita ay isang ebidensya, isang pako na tuluyang magbabaon kay Doña Miranda sa kanyang sariling hukay. Ang mukha ni Doña Miranda ay biglang namutla na parang isang papel. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Sinubukan niyang agawin ang telepono mula kay Zephira, ngunit huli na ang lahat. Mula sa dulo ng pasilyo, mabilis na naglakad papalapit ang mga pulis na kanina pa pala tahimik na nagmamasid. Doña Miranda, sumama po kayo sa amin. Inaaresto ka namin sa salang attempted murder, sabi ng isang opisyal habang ipinapakita ang warrant of arrest. Ang pagkukunwari ng matanda ay tuluyang naglaho at napalitan ng isang pangit na galit. Nagwala ito, nagmumura at naninigaw. Itinuro niya si Zephira at isinumpa ito, sinasabing pagsisisihan nito ang araw na kinalaban siya, ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nawalan na ng bigat. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palayo, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng lamunin ng katahimikan ng ospital. Ang hustisya, kahit na mabagal, ay tuluyan ng dumating. Naiwang nanginginig si Zephira. Nang mawala na sa paningin niya si Miranda, doon lang niya naramdaman ang pagod at bigat sa kanyang katawan. Napaupo siya pabalik sa upuan at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ilang oras pa ang lumipas, bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang isang pagod na doktor. Inalis nito ang kanyang maskara at hinarap sila ng may seryosong mukha. Sinabi nitong nagawa nila ang lahat, ngunit kritikal pa rin ang kalagayan ni Lazaro. Nasa isang malalim na koma ito at tanging isang himala na lang ang makakapagsabi kung magigising pa ito. Pinayagan si Zephira na pumasok sa ICU para makita si Lazaro. Ang silid ay puno ng mga makinang may iba't ibang tunog na sumusukat sa bawat pintig ng buhay. Nakahiga si Lazaro sa gitna ng mga ito
maputla at walang malay. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at sugat. Napakaraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan. Umupo si Zefira sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ni Lazaro na malamig at walang buhay. Idinikit niya ito sa kanyang pisngi at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng mahinang tunog ng heart monitor na nagbibigay ng ritmikong hudyat ng buhay, bumulong siya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pag-asa. Sinabi niya na hindi ito pwedeng mamatay dahil may utang pa ito sa kanilang dalawa ng anak nila. Isang buong buhay ng pagbabayad. Habang nakatitig siya sa payapang mukha ni Lazaro, ang ritmikong tunog mula sa heart monitor ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang tuloy-tuloy at matinis na huni. Sa screen ng makina, ang dating paalon-alon na berdeng linya na sumisimbolo sa tibok ng puso ay naging isang tuwid na guhit. Ang tuwid na berdeng guhit sa screen ng heart monitor ay isang matalim na punyal na tumagos sa puso ni Zefira. Ang tuloy-tuloy at matinis na huni na pumuno sa silid ay ang tunog ng pagwawakas, ang tunog ng isang buhay na tuluyan ng bumitaw. Para siyang nabingi at nabulag. Ang tanging nagparehistro sa kanyang isipan ay ang kaguluhan ng mga puting coat at asul na scrub suit na mabilis na pumasok sa silid. May isang nurse na marahang umakay sa kanya palabas, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kama kung saan ang mga doktor ay abala sa pagsasagawa ng resuscitation. Nakita niya ang paggalaw ng kanilang mga kamay, ang pagdiin sa dibdib ni Lazaro, at ang paggamit ng defibrillator na nagpaangat sa katawan nito mula sa higaan. Ngunit wala siyang marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang nakakabinging katahimikan ng isang mundong gumuho. Lumipas na parang walang hanggan. Nakasandal si Zefira sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan, na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Bawat segundong nagdaraan ay isang panalangin na hindi niya masambiit. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, lumabas ang isang pagod ngunit nakangiting doktor. Ang balita ay isang himala. Matagumpay nilang naibalik ang tibok ng puso ni Lazaro. Nagkaroon ito ng cardiac arrest, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ito'y lumaban at muling kumapit sa buhay. Isang mahinang hikbi ng pasasalamat ang kumawala sa mga labi ni Zefira. Hindi pa tapos ang laban, ngunit binigyan sila ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Makalipas ang isang linggo, sa isang pribadong silid na nasisikatan ng araw, dahan-dahang iminulat ni Lazaro ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na kanyang nakita ay ang mukha ni Zefira na payapang natutulog sa isang silyang katabi ng kanyang kama. Ang kamay nito ay nakahawak pa rin sa kanya, isang mainit na angkla sa gitna ng kanyang kalituhan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ang kanyang naramdaman sa kanyang katawan. At doon niya napansin ang isang bagay na mas masakit pa sa anumang sugat. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti. Sinubukan niya itong igalaw, ngunit walang nangyari. Tila mga bato itong wala ang buhay na nakakabit sa kanyang katawan. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang pag-asa. Nagising si Zefira sa bahagyang paggalaw ni Lazaro. Isang ngiti ng kaligayahan ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niyang gising na ito. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na napawi nang makita niya ang takot at desperasyon sa mga mata ni Lazaro. Hindi ko maramdaman ang mga binti ko, Zefira. Anong nangyari? Basag ang boses na tanong ni Lazaro. Ipinaliwanag ng doktor na dahil sa tindi ng impact ng aksidente, nagkaroon ng malaking pinsala sa kanyang spinal cord. Pansamantala siyang naparalisa mula sa baywang pababa. May pag-asa pa, sabi ng doktor, ngunit mangangailangan ito ng mahabang panahon ng therapy at walang kasiguraduhan. Ang balitang yon ay ang huling dagok na tuluyang nagpabagsak sa natitirang pagkatao ni Lazaro. Ang dating makapangyarihang
na kayang kontrolin ang lahat ay isa na ngayong baldado na hindi kayang tumayo sa sariling mga paa. Sa mga sumunod na araw, isang matigas na pader ang muling itinayo ni Lazaro sa paligid niya. Hindi na siya nagsasalita. Tumatanggi siyang kumain. At sa tuwing lalapit si Zephira para tulungan siya, marahas niya itong itinataboy. Umalis ka na, Zephira. Look at me. I'm useless. Isang pabigat. Sigaw niya isang araw, ang kanyang boses ay puno ng galit sa sarili. Hindi mo kailangang alagaan ng isang baldado. Maghanap ka ng iba na kayang mag-alaga sa iyo at sa anak mo. Hindi umalis si Zephira. Sa halip na magalit, nakita niya sa likod ng mga masasakit na salita ang isang durog na lalaki na natatakot maging pabigat. Kalmado siyang lumapit. Kumuha ng isang basang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang mukha ni Lazaro. Hindi ka inutil, Lazaro. Nagpapagaling ka lang. Mahinahon niyang sabi. Araw-araw, tiniis niya ang paninigaw nito. Siya ang nagpapakain dito, nag-aalaga at nagbabasa ng mga libro para dito kahit na nakapikit lang ito. Ang dating utusan ay siya ng tagapag-alaga. Isang gabi, habang nakatulala si Lazaro sa kisame, lumapit si Zephira at umupo sa gilid ng kama. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Lazaro, ang kamay na minsan ay naghagis ng papeles sa kanya, at marahan itong ipinatong sa kanyang malat. Marahan itong ipinatong sa kanyang malaki ng tiyan. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang sandali. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang malinaw at malakas na sipa mula sa sanggol sa loob ng sinapupunan ni Zephira ang naramdaman sa ilalim ng palad ni Lazaro. Isang kakaibang kuryente ang tila dumaloy mula sa kamay ni Lazaro patungo sa buong katawan niya. Muli itong naramdaman. Isang maliit na paggalaw. Isang maliit na buhay na nagpaparamdam. Ang pader na itinayo niya ay unti-unting gumuho. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkamangha. Tumingin siya kay Zephira at sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong pagod at sakripisyo sa mukha nito. Ang babaeng ito ay nanatili sa tabi niya sa kabila ng lahat. Inalagaan siya kahit pa sinasaktan niya ito. Ang mga luhang matagal nang naipon sa kanyang dibdib, mga luha ng galit sa sarili, ng pagsisisi at ng kawalan ng pag-asa, ay tuluyan ng bumuhos. Niyakap niya ang tiyan ni Zephira. Ang kanyang mukha ay nakasubsob doon habang humihikbi na parang isang bata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga hikbi ay sapat na upang iparating ang lahat. Humihingi siya ng tawad, hindi lang kay Zephira, kundi pati na rin sa kanilang anak na muntik na niyang ipagkait sa mundo. Marahang hinaplos ni Zephira ang buhok ni Lazaro. Walang panunumbat, walang galit. Ang tanging naroon ay pag-unawa at isang pagpapatawad na tahimik na ipinapadama. Sa gabing iyon, sa loob ng isang simpleng silid sa ospital, dalawang wasak na puso ang nagsimulang maghilom. Hindi pa sila buo. Maraming sugat pa ang kailangang gamutin, ngunit hindi na sila nag-iisa. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, kusa nang kumain si Lazaro. Hinayaan na niyang tulungan siya ni Zephira. At nang pumasok ang physical therapist, hindi na niya ito sinigawan. Sa halip, tinanong niya ito kung kailan sila pwedeng magsimula. Ang apoy ng pag-asa na akala niya'y tuluyan ng namatay ay muling sumiklab. Gagaling siya. Lalaban siya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa dalawang taong nagbigay sa kanya ng dahilan para muling mabuhay. Ang himala ay hindi lang ang pagtibok muli ng kanyang puso, kundi ang paghilom ng kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang mga araw ay unti-unting lumipas at ang silid ng ospital na minsan ay saksi sa kalungkutan at takot ay napalitan na ng pag-asa. Si Lazaro, na dati nakagapos sa kama, ay unti-unting natuto muling tumayo. Bawat hakbang ay may kasamang matinding pagsisikap at sakit. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa bawat therapy session,
Si Zefira ay laging nasa tabi niya, umaalalay, at nagbibigay ng lakas. Ang kanilang mga kamay ay laging magkahawak, hindi na dahil sa pagnanais na kontrolin, kundi dahil sa pangangailangan na sumuporta. Ang pagpapatawad ay hindi isang agarang kaganapan. Ito ay isang proseso, isang araw-araw na pagpili upang kalimutan ang pait at kumapit sa pag-ibig. Sa paggaling ni Lazaro, kasabay nito ang paghilom ng kanilang relasyon. Natutunan niya ang halaga ng pagiging simple, ang kasiyahan sa paggawa ng mga bagay gamit ang kanyang sariling kamay. Iniwan niya ang mundo ng malalaking korporasyon at politika at ibinaling ang kanyang atensyon sa isang matagal nang nawawalang pangarap, ang paggawa ng mga gamit sa bahay mula sa kahoy. Nagtayo siya ng isang maliit na shop sa labas ng syudad kung saan ang amoy ng sariwang kahoy at pintura ay pumuno sa kanyang mga baga. Isang malaking kaibahan sa amoy ng kape at usok ng sigarilyo sa kanyang dating opisina. Hindi ito nagbigay sa kanya ng malaking yaman, ngunit nagbigay ito sa kanya ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman noon. Si Zefira naman ay naging CEO ng Alonzo Holdings, isang malakas at matalinong pinuno na nagtuloy sa mga pangarap ng kanyang ama. Ginawa niyang mas makatao at mapanagutan ang kumpanya. Tinitiyak na ang bawat proyekto ay makakatulong sa komunidad. Sa opisina, siya ay isang reyna, ngunit pag-uwi niya sa kanilang tahanan, siya ay isang simpleng asawa at ina. Ang kanyang pagbubuntis ay naging masilan, ngunit sa bawat hirap, si Lazaro ang laging nasa tabi niya, handang mag-alaga at magsilbi. Isang araw, sa isang maliit at payapang hardin na puno ng mga gumamela at santan, ikinasal sina Zefira at Lazaro. Hindi ito isang bonggang kasal na dinaluhan ng daan-daang bisita at media. Ang naroon lang ay ang kanilang mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya. Ang kanyang ama ay naroon, umiiyak ng tahimik habang pinagmamasdan ng anak na sa wakas ay natagpuan ng tunay na kaligayahan. Si Lazaro, na nakasuot ng isang simpleng barong Tagalog, ay nakatingin kay Zefira na papalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang kanyang mukha ay may mga peklat pa rin mula sa aksidente at ang kanyang paglakad ay hindi pa rin perpekto. Ngunit para kay Zefira, siya ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Sa kanilang reception, ang handa ay hindi mamahaling imported na pagkain, kundi ang paborito nilang sinigang na may baboy, niluto ng kanilang matandang kusinera na tila alam ang bawat lihim ng kanilang pag-ibig. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, isang sandali ang nagpatigil sa lahat. Ibinaba ni Lazaro ang kanyang kutsara at dahan-dahang niyakap si Zefira. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. May ibinulong siya rito na tanging si Zefira lamang ang nakarinig. Sinabi niyang, ang pag-ibig ay hindi lang basta pagmamahal, kundi pagtanggap sa bawat kamalian, sa bawat sugat, at sa bawat pagkakataong ibibigay mo sa sarili mo upang maging karapat-dapat. Lumipas ang mga buwan at isang araw, isinilang ni Zefira ang kanilang anak, isang malusog na batang lalaki na may mga mata ni Lazaro at ngiti ni Zefira. Sa mga oras na yon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap ay tila naglaho. Habang hawak ni Lazaro ang kanilang anak, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal na hindi niya akalaing kayang maramdaman. Hinawakan niya ang munting kamay ng sanggol at idinikit ito sa kanyang pisngi. Marahan siyang bumulong. Ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig at pasasalamat. Sinabi niyang ang kanyang anak ay ang himala na nagdala pabalik kay Zefira sa kanyang buhay. Ang kanilang tahanan ay hindi na isang malamig na mansyon na puno ng mga sikreto at takot, kundi isang masigla at maingay na pugad ng pagmamahal. Nagkaroon sila ng mga hamon, ang pressure ng pagiging magulang, ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa, at ang mga hirap sa pagpapatakbo ng negosyo.
Ngunit sa bawat problema, natutunan nilang mag-usap, magpatawad at unawain ang isa't isa. Hindi na sila nagtatago sa likod ng mga maskara o pride. Sa isang payapang gabi, habang nakaupo sila sa beranda at pinagmamasdan ang kanilang anak, na payapang natutulog, napatingin si Zefira kay Lazaro. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga puso ay magkalapit. Ang kanilang pamilya, na minsan ay nasa bingit ng pagkawasak, ay buo na ngayon. 5 taon ang lumipas, ngunit tila kahapon lang nangyari ang lahat. Nakaupo sina Zefira at Lazaro sa kanilang balkonahe. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nagpipinta ng mga kulay kahel at ginto sa buong kalangitan. Sa ilalim ng payapang tanawin na yon, payapa rin ang kanilang mga puso, na minsan ay puno ng pait at galit. Hawak ni Zefira ang kamay ni Lazaro, at sa bawat haplos ng kanyang daliri, sa mga peklat nito, ang kanyang puso ay napupuno ng pagmamahal at pasasalamat. Akala ko noon, hindi na tayo magiging masaya, Lazaro. Mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay may bahid ng nakaraang sakit. Ngumiti si Lazaro, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang asawa. Ang kanyang paglakad ay perpekto na ngayon at ang kanyang negosyo sa kahoy ay umusbong na. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kapayapaan sa kanyang puso. Ako rin, Zefira, pero tinuruan mo akong magmahal ulit at tinuruan mo rin akong magpatawad. Ang pagpapatawad, ito ang sentro ng kanilang kwento. Hindi ito nangangahulugan ng paglimot sa mga sugat na inakala nilang hindi na maghihilom. Ang pagpapatawad ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na mababago. Ngunit ang hinaharap ay may pagkakataon para sa muling pagsisimula. Pinatawad ni Zefira ang sarili niya sa pagtatago ng katotohanan at pinatawad niya si Lazaro sa mga sakit na idinulot nito, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pag-ibig sa kanilang anak at sa pag-asang matututo itong magbago. Pinatawad din ni Lazaro ang sarili niya sa pagiging bulag at mapagmataas, sa pagpapagamit sa mga maling tao at sa pagtalikod sa taong nagbigay sa kanya ng tunay na pamilya. Nahanap nila ang kapayapaan hindi sa pamamagitan ng pagtakas sa mga problema, kundi sa pagharap sa mga ito ng magkasama. Ang mansyon ng mga Alonso ay hindi na isang malamig na palasyo, kundi isang tahanan na puno ng tawanan ng kanilang anak na si Rafael, na ngayon ay masigla at matalino na. Ang kumpanya ay lumago, ngunit mas pinahahalagahan na nila ngayon ang mga tao kaysa sa tubo. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na isang kasunduan sa negosyo, kundi isang pagpili na ginagawa nila sa bawat araw. Ang pagpili na mahalin at suportahan ang isa't isa sa hirap at sa ginhawa. Tungkol naman kay Doña Miranda, ang kanyang mga huling araw ay nababalot sa kalungkutan at pag-iisa. Ang kanyang yaman ay naglaho, ang kanyang pangalan ay nabahira ng iskandalo, at siya ay nanirahan sa isang nursing home, isang anino ng kanyang dating kapangyarihan. Walang bumibisita sa kanya. Ang kanyang kasakiman ay nag-iwan sa kanya ng isang walang laman na buhay, isang malaking aral na ang kayamanan ay hindi na susukat sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal at koneksyon na meron ka sa kapwa. Ang kanyang kapalaran ay isang paalala na ang karma ay totoo at ang bawat kasamaan ay may katumbas na kabayaran. Tiningnan ni Lazaro ang kanyang anak na abala sa paglalaro sa hardin. Salamat, Zefira, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat at binigyan mo ako ng pamilya, ng tunay na pamilya. Ikinapit ni Zefira ang kanyang ulo sa balikat ni Lazaro at sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang aral ng kanilang kwento ay malinaw. Ang danfan ay maaaring itago. Ang kapangyarihan ay maaaring bumulag sa isipan. Ngunit tanging kapag natuto ang tao na magpakumbaba, umunawa, at igalang ang isa't isa, ang pag-ibig at pamilya, ang tunay na magiging matibay na pundasyon para sa lahat ng tagumpay. Ang totoong kayamanan
ay hindi sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ang kasama mo sa buhay.